mga magsasaka sa Pontevedra sa Capiz may pampaswerte raw para dumami ang kanilang ani. Kaya 24. Marami yung swerte raw. Pati nga raw bunga ng kanilang punong rambutan, kaya rin daw niyang maparami. Pag nakikita siya, binubuhat talaga siya, natutuwa sa kanya dahil pangpaswerte daw. Ang kailangan lang daw gawin para buenasin, hawak-hawakan ang kanyang mga sobrang daliri. Ang mga daliri niya kasi sa kamay, 1 dosena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. At hindi lang sa kamay, pati na sa kanyang mga paa. Kada sike, 5-5 lang. Hindi saya, bali anom-anom. Yung nagtaka ko, nakita ko yung kamay niya at paa niya. Binilang ko. Nakamamangha itong bata na to ah. Sa hirap ng pamumuhay, magkasama kami dahil swerteng batang yan sa buhay ko. May swerte ba talagang dala ang may mga sobrang daliri? Ari mga ka-farmers, may ari ka mo sinain, ha, Ang batang may tig-anim na daliri sa kamay at paa, ang 6 na taong gulang na si Kim J, o kung tawagin ng mga kapitbahay niya rito, 24! suma total kasi 2 dosena o 24 ang bilang ng kanyang mga daliri. Parang nag-guide yung isang daliri niya magsulat sa papel. Yung daliri niya, sir, na isa, lumalabas sa tsinilas, malapad sa una. Pagtangan, tinitago ko perme sa bulsa, sa likod. Sanggol pa lang daw si Kim J nung iniwan siya ng kanyang ina. Ang kanyang ama namang si Kim Boy may iba ng pamilya sa Iloilo. Gayunman, mapalad pa rin daw siya. Lalo't bukas palad siyang tinanggap ng kanyang lolo Telmer nung ilipat siya nito kamakailan dito sa Capiz. Kasi iniwan siya ng kanyang ina, 3 buwan pa lang siya. Ayaw ko rin na doon siya sa kabila kasi mahirap naman yung pamumuhay nila. Pansamantalang natigil sa pag-aaral si Kim J. Pero mag-e-enroll siya sa susunod na pasukan. Damo ako award sa school. Ano yan kasi naawa ko, gusto ko na makapag-aral talaga yan. Habang walang klase, kasama muna siya ng kanyang lolo sa bukid. Dinadalahan ako ng tubig, masabi pa, bili tayo ng yelo pa, ilagay natin sa pitsil para hindi mainit. Ipinagpapasalamat ni Lolo Telmer na hindi lang daw mabait na bata si Kim J, buenas din daw ito. Sa hirap ng pamumuhay, magkasama kami. Pitik, bulag. Swerteng batang yan sa buhay ko. At ang pinaniniwalaan nilang nagdadala ng swerte sa kanila ang sobrang mga daliri ni Kim J. Kaya ang mga kasamahan ni Lolo Telmer sa bukid nakikihawak din sa mga daliri ni Kim J sa pag-asang sila rin, pala rin. Damo gahikap sa kon. Anong makontulo. Swerte ako. Pag nakikita siya, hinahawakan yung mga kamay niya, natutuwa sa kanya. Kaya 24. Marami yung. Marami nga din. Swerte raw. Si Margie, lucky charm din ang turing kay Kim J. Dati raw kasi ang kanyang puno ng rambutan hindi namumunga. Sang nakita ko si Kim J nga nagkadto diri sa balay na kaput lang ko sang iya nga kamot nagdamo ang bunga. Pero bakit nga ba sobra ang mga daliri sa kamay at paa ni Kim J? Ang kanyang tatay Kim Boy may suspetsa. Yung nilihi ng kanyang ina, kaya nagkaganyan siguro yung mga daliri ng bata. Si Kim J kasi ipinaglihi raw sa saging na lakatan. Parang yung bunga ng saging mga dikit-dikit, mayroong 7, 8. Pero kung siyensyang tatanungin, si Kim J may kondisyong tinatawag na polydactyly. Polydactyly could be hereditary. Pwede na isa sa family niya meron. Pwede ding genetics kasi baka may abnormality kasama ng isang syndrome. Para malaman kung may masamang epekto ba ito kay Kim J, sinamahan siya ng aming team sa isang espesyalista. Si Kim J, pina-x-ray upang matukoy ang mga ugat na posibleng naapektuhan ng sobra niyang mga daliri. Yung ika-6 digit na nakadikit dyan. So as with both fingers man, if the family would decide na maoperahan siya, okay lang naman. For now, nagagamit niya na kasi yung ibang digits niya. Kapag tinanong kita ngayon, gusto mo bang paoperahan? Ito sa ngayon? Depende daw kung ano ang desisyon ng aking anak.
na ama niya. Ako naman, parang nasanay na rin siya sa mga daliri niya na ganyan. Samantala, hindi na raw kakailanganin ni Kim J na maghintay ng susunod na school year para lang makapag-aral. Ang counselor Nicolas Dais Elementary School, inayos na ang kanyang enrollment. Ang mga requirements na mga progress report card kag iyang live birth. Ipakuha ko na lang gali dito, sir. Say hello kay ma'am. May school na ikaw. Ano imong ngalan? Okay. Kim J. Ano man gusto nimo pagdako nimo? Army. Puputuran si papa ko. Ang lokal na pamahalaan naman ng Pontevedra may regalo sa kanya, school uniform at bagong tsinelas. We have school supplies po para kay Kim J. Nangako rin sila na magbibigay ng livelihood assistance kay Lolo Telmer. Akon nga apo, daw nagadalaman sa akon sang swerte. Sobrang saya talaga. Maraming salamat sa inyo. Hindi lang daw sobra-sobra ang mga daliri ni Kim J sa kamay at paa. Hindi rin daw mabilang ang natatanggap niya ngayong biyaya at pagmamahal. Tara na! Magpalengke tour tayo sa Tabuan Market sa Misamis Occidental, kung saan ang mga lamang dagat ibinibenta hindi por kilo, kundi baso-baso. Dito sa palengke ng Oroquieta City at sa Calamba, Misamis Occidental. Hindi kilo-kilo ang yaman, kundi baso-baso. Lato dong sa wake anikad. Darasa anikad sa. Tuwing tabuan o market days, samut-saring mga laman dagat nga ang itinitinda. Hindi ito kilo-kilo kung ibenta, kundi baso-baso o tingi-tingi. Dara sir ma'am, pili lang ma'am. Oh, dali ma'am. Makapili ka na 30, 20, 50. Si Jessica, nagbebenta ng lukot. Mahaba ito at manipis, kaya binansagang pansit ng dagat. Bagamat kulay berde, hindi gaya ng noodles, hindi raw ito gawa sa harina, kundi mula sa isang lamang dagat. At kung ibenta, baso-baso. Sarap, matamis-tamis. Mo nang gitawag siya glukot kay kanang nagkumbol-kumbol bitaw siya itlog po daw ng dunsol. Ang dunsol ay isang klase ng sea slug na sagana sa bahaging ito ng Mindanao. Naglalabas ng itlog na nababalot ng malagkit at parang jelly na siyang tinatawag na lukot. Ang donsol ay mahahanap natin sa mga mabababaw na lugar na karaniwang maraming seaweed. Si Van abangers para masisid ang mga ito. Madalas, umaga kasi normal lang ang tubig pagsisiri namin. Kung malalim, hindi kami pwedeng sumisid kasi mahirap. Ang mga itlog ng dunsol kadalasang nasa seagrass o damuhan sa ilalim ng dagat. Sakit sa mata kasi maalat yung dagat, papasok sa mata. Mahirap paghinga, nakakahingal. Pahirapan daw ang pangunguha nito, lalo't maaari silang makatapak ng tuyom o sea urchin. Minsan po, matitini kami pagkuha. Tinitiis lang namin yung sakit hanggang mawala. Saglit lang naman po yung sakit. At hindi raw malulukot ang mukha mo sa pagkain ng lukot dahil pwede itong papakin ng hilaw. Parang sutanghon, maasim-asim at matamis-tamis. At pwede ring ikilaw. Maglagay tayo ng suka para kilawin. Ito na po, pwede na po siya natin kainin. Lamiak kayo, oy. Minsan, 3, 100. Kung hindi po siya season, 50 per glass. Nakadepende po sa season po ng panahon. Ang tindahan ni Rosena.
kung saan baso-baso ring mabibili ang isang klase ng shellfish na kung tawagin naman, litob. Isang baso ng lito, bibibinta ko siya ng 40 or 3 baso, 100. Tuwing hapon, bumabiyahe si Noli patungong Lusayan o yung madamong parte ng isla ng Nabaros para manguha ng litob. Dili to siya mamanganga, dili kakakita og litob kay isip pagtanaw ni mong oras rapunto siya lapok ba kay nalibon man siya kay wa man siya manganga. Ang mga naiispatan niyang litob, isa-isa niyang dinampot. Among ibutang sa bangka. Inipon na muna ito ni Noli sa bahaging ito ng bakawan. At saka niya babalikan sa araw ng tabuan. Sa ganitong paraan, masisiguro raw nilang fresh pa rin ang mga ito bago ibenta. Kada araw, 80 na baso ng litob ang naibibenta ni Rosena. Noon, ma'am, malaki pang baso. Ngayon, maliit na kasi mahal na ang kumpra namin, ma'am. Are, sir, pili lang, sir, ma'am. Sa inyo, ma'am. Nagluluto rin sila ng litob na ready ng kainin. Ginagawa nilang halang-halang. Mahanghang. Lagyan namin ng silim. Ang toka sa pagluluto nito, ang pamangkin niyang si Ange. Sarap nga pulutan. Ari, ma'am, nailito ba rin, ma'am? Lukot balat, ma'am. Gusto, kinason, ay swakig tuyong. Nang dahil sa pagtitinda ng litob at iba pang lamang dagat, nakaahon daw ang kanilang pamilya sa hirap. Nakabili ako ng lupa, nakabili ako ng yung sasakyan sa dagat, yung pag-aaral sa mga anak ko. Malaking pasalamat ko sa yaman ng dagat, ma'am, kasi nakatulong po sa aking pamilya. Ang last stop sa ating palengke tour sa Calamba, Misamis Occidental. Sa pwesto ni Chofila, ang patok sa kanyang mga suki, ang mga nakabaso niyang alimasag na kung tawagin nila rito, kasag. Ang kasagaran bumibili dito, maliligo sa dagat. Hindi sila maka-afford kung kilo-kilo kasi mahal na ang kilo-kilo. Ang baso, inana lang, 20-20. Si Butsoy, 4 na dekada nang nangunguha ng kasag. Hinahinay lang ang lakaw. Makabantay man sila basta mo kasa ang tubig. Tago na yan sa mga buho siya. Mupaak na siya. Dako pa to, lisod to dakpon. Mamaak man yun na siya. May 2 paraan daw ng paghuli nito. Pero ugagmay, dakpon rin ako. Kay luoy man kayo. Ang mas malaki naman, pinapana. O yan, anak ko na inat. Pag inat, buhi. Ego ng kasag. Paspas ang tubig saka pataob. Di gani kabot pulo. Pangulam na, pansudan na ito, ma'am. Ang mga ibinabagsak na kasag kay Chofila, ready to eat na. Tag 50 ang isang takos. Sobrang lambot. Masarap itong gawing ginataan na lagi raw noong request na ulam ng yumaon niyang mister. Maalala ko siya pag mayroong kasag. Kasi pag nandoon kami sa baybay, manghuli kami ng kasag. Pag abot sa bahay, niluluto kami din. Kumakain naman. Lagyan na natin ng kasag. Lami ito pagka-lata. Miyay, parang bago tilaw ni. Sa
bawat baso ng dagat, ang timbang ay sakripisyo, ang sukatan ay pag-asa, at ang panukat ay pangarap ng bawat pamilyang Pilipino. Patunay na minsan sa maliliit na sisidlan, nakapaloob pinakamalalaking biyaya ng buhay. Ang komedyanteng si Ate Gay may pinagdadaanan ngayon. Stage 4, cancer. Kapag pagod ka sa eskwela o trabaho at nakita mo ang kanyang videos, talaga namang tanggal ang stress mo. Ino ba kilala? Michael Jackson? Ano, iiyak ka na naman? Ang pinakasikat na impersonator ni Nora Honor. My brother is not a pig! Nakilala rin sa husay niya mag-mash up. Mali! Ang singer at stand-up comedian na si Ate Gay. Walang himala! Hindi totoong may himala! Tayo ang gumagawa ng himala! Tayo ang gumagawa ng sumpa! Walang himala! Hello? Anybody home? Dahil lagi namang available ang videos niya online, akala natin okay lang siya. Hanggang nito lang nakaraang linggo, nakatanggap kami ng mensahe mula sa komedyanteng si Bubay tungkol sa kalagayan ni Ate Gay. Si Ate Gay kasi ay nasa ospital ngayon at kakatapos lang ng biopsy niya kahapon at lumabas nga na mayroon siyang parotid tumor. Kamusta na nga ba si Ate Gay? Nitong Martes, isang araw matapos niyang lumabas ng ospital, si Ate Gay nagpaunlak ng panayam sa tinutuluyan niya ngayon sa Quezon City. Hindi katulad ng nakasanayan ang humarap sa aming team, matamlay na Ate Gay. Kapansin-pansin ang malaking benda sa kanyang leeg na siyang tumatakip sa tumubo ritong napakalaking bukol. Ang lagay ko ngayon is mahirap kasi meron akong bit-bit na malalaking bukol sa leeg. Doon ako nahihirapan. Dahil sa kanyang bukol, ang komedyanteng napakagaslaw sa tuwing nagtatanghal, hirap ngayong gumalaw. Mas madalas akong nakaupo kasi mas hindi ako hinihingan. Minsan, ganyan. Kesa kasi igalong ko, baka dumugo. Para ko robot na lang. Nitong Pebrero raw, nung unang napansin ni Ate Gay na may tumutubong bukol sa kanyang leeg. Maliit lang siya, beke siya, parang beke. Tapos sabi ng mga kasama ko sa work, hindi pantay mo mukha mo, pa-check mo yan. Nagpa-ultrasound ako, nagpa-CT scan ako. After CT scan, magpa-biopsy daw po. Ang findings is benign. Hi! Ito po si Ate Gay. Kahit hindi pa nawawala ang kanyang bukol, si Ate Gay bumalik sa trabaho. Happy birthday to you. Nito nga lang nakaraang buwan, lumipad pa siya pa Canada. Ayoko naman kasi ma-breach of contract, kaya tinuloy ko yun. Nung umalis ako, maliit lang siya. Yun, doon sa Canada, medyo lumalaki na siya. At saka nagbi-bleed silang nagbi-bleed. Pero nagsushow pa rin ako. Kaya pala mapapansin sa kanyang huling mga in-upload na video na lagi siyang may takip sa leeg. Ngunit sa paglipas ng mga araw, hindi na mapagtakpan ang kanyang pinagdaraanan. September 6 and September 7, nasa Jensen ako for Teacher's Day and 2P anniversary. Yung gusto kayo ng golden! September 8, uwi ko Manila. Nagdugo siya dun sa airport. Asakang para ako naliligo, basang-basa yung jacket ko. Tapos nung pag-uwi ko, diretso na ako sa doctors. Na-admit po ako. Si Ate Gay muling sumailalim sa iba't ibang laboratory test. Siguro naka 5 times akong laboratory. Tapos 2 CT scan. Tapos 2 biopsy. Hanggang nadiskubre na ang naunang inakalang benign na tumor na tumubo sa kanyang leeg, malignant pala. Ibig sabihin, cancerous. Aray. Kanto dugo. Ayun, successful. Cancer daw, stage 4.
We are dealing with a malignancy both doon sa loob ng ilong niya at saka sa leeg niya. Ang ating working diagnosis is nasopharyngeal carcinoma with extension sa kulani sa leeg niya. Minsan because of radiation and sometimes may genetic disposition na rin. Makakontribute yung stress, yung nutrition. Masakit pakinggan na may cancer ka, mamamatay ka na. Yung hindi ka naaabot ng 2026. Sabi ko nga kahit tapdasin lang ng konti, okay na yun. Hindi daw pwede. Kasi sisirit ang dugo, baka yun pa ikamatay ko kasi nakayakap nga yung bukol sa ugat. Sa araw-araw umiiyak ako. Wala nung pinanganak ako. Mahal ako ni Lord. Ang tanging paraan daw para mapabagal ang pagkalat ng cancer cells ang sumailalim siya sa radiation o hindi kaya chemotherapy. Pero tinututulan ito ng kanyang pamilya. Mamatay lang ng kapatid ko nung February. Cancer din po. Nakita nila kung paano manghina sa chemo. Dahil sa kanyang kondisyon, si Ate Gay napilitang i-cancel ang mga natanguan pa man din niyang shows. Ay nga, iniiyak ko eh. Gusto ko magpasaya ng tao kasi yun naman ang aim ko. Kaya kahit may sakit ako, nagpe-perform ako. Pero ngayon, na-cancel ko na lahat ng shows ko. Kaya sabi ko magpapagaling ako. Hindi pwede akong mawala. Pero hindi pala ito ang unang beses na nagkaroon ng mabigat na karamdaman si Ate Gay. Dahil taong 2021, na-diagnose naman siya ng toxic epidermal necrolysis. Skin disease. Siguro sa 1 million, 2 lang kami, 3 may ganun. Tapos ito yung dumudugo ang puso, nagkakasugat. Ang gilagi, nagkakasugat. Ang kuko, nawawala. Lahat yan, wala na yan dati. Mala na lang magpapapabuhay sa akin. Kung nakayanan ko dati yung sakit kong napakalala, siguro makakayanan ko ngayon. Wala raw hindi kakayanin si Ate Gay, lalo pat batak siya sa hirap. Sa Tondo siya lumaki, Hill Aducal Morales sa totoong buhay, pampito sa 11 magkakapatid. Mahirap lang kami. Ang nanay ko lalo naglalaban, nagpapaweting, nagpapataya sa high align noong araw. Ako pa nga yung nagdadala sa kubrador. Masalimuot man ang kinagis ng buhay, lumaki si Ate Gay na masayahin at palabiro. Sa kagustuhang makatapos ng pag-aaral, nag-working student siya. Nag-school ako sa PCU. Naghuhugas ako ng pinggan sa Department of Labor and Employment. Makanta-kanta ako kahit napakataas pa ng inuhugasan ko kaysa sa akin. Ikaw lang magaling kumanta dito di ba? Oo nga naman. Huwag kayong maingay. Baka magising yung mga kapitbahay, mag-request pa sila. Hanggang sa namuhunan na siya sa kanyang talento sa pag-awit. Nakita ko sa diary yung wanted waiter with good singing voice. Nag-audition ako. Yun pala yung singing cooks and waiters. Gusto ako ng mga customer na kumakain. Kaya iniikot ako sa ibang branch. Hanggang sa nag-comedy bar ako. 1995. Uso yung The Floor Contemplation Story, ang kanta ni Nora Honor. Doon ko kinanta. Kahit konting awa at noranya ng mga may-ari. Kaya madali akong nakuha. Hi, sister. Meron mo pala nangungopia sa'yo eh. Si Hill Aducal Morales ng Tondo, dito na nagsimulang makilala bilang si Ate Gay. Kasi nagpangalan sa akin Ate Gay. Kasi unang pangalan ko Hill. My name is Hill. Tapos sa Chocolate Hill. Mukha pa kami mga tarsier. Yung panahon na yun. Huwag muna akong kunin chocolate. Wag muna. Dito na rin niya kinarir ang pang-i-impersonate o panggagaya sa superstar na kanya raw ultimate idol. Hanggang ang impersonator, kuminang din ang sariling bituin. My brother is not a pig! Hindi baboy yung kapatid ko. Isa siyang kabayo! Una kong guest sa TV is Eye to Eye. Abang guest si Nora Honor, ako yung surprise ni Inday Bading. Pag guessing na ako sa TV, mga idol ko si Cap. Pati pagbili si Carillo, inaasa niyo sa akin. Pati pagbili ng alak, inaasa niyo sa akin. The Girl and the Boy. Wala kang panama sa bossing ko! Alam mo yun! Comedy Bar. Hello! And
anybody home? Makailang ulit na rin natin siyang nakasama rito sa KMJS. Walang himala! Napalitan ko kasi may special show ka, kaya naisipan ko manood. At dahil sa ginagaya mo rin ako, kaya kanina rin ako. Pero isa marahil sa highlights ng kanyang career, ang makasama sa concert, ang ini-impersonate niya at kanyang idolo na si Ate Guy. Sobrang bait sa akin ni Ate Guy. Yun din po kung kunin muna, Ate Guy. At sa kanyang pagsikat, ang kanyang pamilya, kasabay rin niyang umangat. Si Tito Koy pong kasi, kapag po siya, kasama po namin, is lagi po yan nanlilibre ng pagkain. Mag-pizza kayo, ganun po, kumain kayo. Pag Pasko, lagi po siya nagbibigay ng mga ham sa every kapitbahay po. Lahat din po ng magkakapatid, binibigyan niya po ng ham. Kasama po yung buong community po ng barangay namin. Siyempre po, nalulungkot na hindi inasahan na magkaganon po siya. Sobrang bait niya po kasi. Tsaka matulungin sa mga Mahal na mahal ako ng mga kapatid ko, mga pamangkin ko. Ayun ang hindi ko pwedeng iwan. Ito yung sakit na mali. Na pinausok kong mali. Ito yun eh. Si Tekla parang kulang sa tagay. Si Ate Gay, hindi lang mahal ng kanyang pamilya, pati na ng kanyang mga katrabaho. Wala siyang record kasi na yung nagdiva. Kahit may sakit yan, pupuntahan niya yan. Wala siyang pwedeng i-decline. Basta may commitment siya, ganun siyang tao. Kasama ko po si Ate Gay ng magto 20 years. Kahit hindi siya tumatawa or hindi siya nagpapatawa, matatawa ka na, itsura pa lang niya. Nanay-nanayan, ang tawag ko dyan, super mom. Hindi kanya pagdadamutan ng ilaw. Lagi kanyang tatawagin sa stage para makilala at makilala ka ng mga tao. Pakita kilikilim. Ikatam. Alante. Pangot man. Ala, nagbangsit. Si Ate Gay rin daw ang naging daan para makilala ang kapuso comedian at matalik niyang kaibigan na si Bubay. Nagkasama kami sa isang TV show ni Senator Manny Pacquiao ng 2009. Habang naka-standby kami, bigla siya nagtatanong sa akin, sabi, taga saan ka? Baguio po. Pumunta ka sa Clowns, eto yung schedule ko. Pasasampayin kita sa stage sa Clowns at ipapakilala kita kay Boss Alan Kay. Masasabi ko, isa siya sa mga anghel ko kung bakit andito pa rin ako hanggang ngayon at kung bakit hindi ako rin napapagod magpasaya. Bobs! Ay, umiiyak na rin pala! Umiiyak na rin pala. Siya kasi gumagamit ng po at opo. Opo. Talaga? Para sa akin. Oh my God. Oo nga. Ito yung sa Abu Dhabi. Sabi, yung after ng show, nag-iiyakan. Mahirap magpatawa kaysa magpaiyak. Pero hindi naman ako nahirapan doon din sa pagmamayabang. Kasi nararamdaman nila yung puso ng isang performer. Ayun siguro panlaban ko. Yung nararamdaman nila yung puso ko, paano ako magpatawa kahit hindi nakakatawa. Pero natatawa sila. Ang pinoproblema ngayon ni Ate Gay, ang paglobo ng kanyang gastos sa ospital. Sa 200,000 na hospitalization, less na dun yung insurance. Kailangan pa ng 100,000. Sa PET scan, sa radiation. Kumbaga, naubos na po yung mga savings. Nitong Biyernes, ang mga kaibigan niya sa industriya naglunsad din ng fundraising event para sa kanya. Noon ko pa sinasabi sa kanya na, Ate Gay, gusto mo mag-fundraising kami sa mag-benefit show kami sa Clowns. Sabi niya, ay, wag. Siya talaga yung ayaw na ayaw. Siguro, parang ayaw niyang mamerwisyo ng tao. Pero nung tinext niya na sa akin yung kalagayan niya, sabi niya, AK, magpo-fundraising ka na lang. Ako yung sa dulo. Sabi niya, kaya ko pa namang kumanta. Ang original na clone ni Nora Honor. At
para palakasin ang kanyang loob, ang kanyang mga mahal sa buhay. May espesyal na mensahe para sa kanya. Kifong, Ate Gay, my dear, miss you. Nainis ko na yung mga pang-o-okray mo sa akin, pang-aasar mo. Huwag kang matakot. Nandito lang kami sa harapan mo. Kailangan lumaban ka. Salamat po. Thank you. Yun ang problema ko sa iyo. Masakit na. Masakit na? Pahingayin na po natin si Ate Gay. Palapakan na lang po natin. Sana, mabuhay ako ng matagal. Kasi gusto ko pang kasaya. Sa tanang buhay ni Ate Gay, hindi na niya mabilang kung ilang beses niyang isinambit ang pinaka-iconic line ng kanyang idolo. Walang himala! Walang himala! Pero sa sitwasyon niya ngayon, kailangan niyang maniwala na merong himala. Kailangan ko po ng himala. Kailangan ko po ng dasal. Kailangan ko po ng lakas. At sana po, makayanan ko ang araw-araw kong buhay sa ngayon. Salamat. Sa lahat ng kanyang nakakasalubong, hindi pwedeng hindi mapalingon. Ang kanya kasing kutis, glowing at glass skin na parang may dala-dala siyang sariling ring light. Habang ang mata, pirming nakasmile. Ang ganda niya, para talaga siyang manika. Diwang. Ang viral na mukhang manika na hanap ng aming team. Hindi in plastic ha, kundi real na real. Dito sa bayan ng Siniloan, sa Laguna. Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Fantastic! Siya si Tyron, aka Rico Rossi. Kahit nga raw kumain lang si Tyron ng kwek-kwek, ang kanyang face card talagang nanlalaban. Sobrang flattered po and kinikilig dahil po mukha daw po akong doll. Isa po siyang advantage dahil po palagi po silang nakasmile pag nakakasalubong ka po. Dahil angelic ang face, si Tyron suki na raw noon pa man sa mga male beauty pageant. As expected, madalas siyang Hakot Award at naging first runner-up din sa Ginoong Siniloan Laguna 2025. Growing up po, mahilig po ako manood ng mga Miss Universe and mga beauty pageant. Nag-start po ako na mag-join sa male pageant. Dahil mestizo, si Tyron madalas mapagkamalang may lahing banyaga pero meron siyang gustong linawin. Ako po is pure Filipino po talaga. Pero sa mother side ko po, meron po kami mga ancestor po na Spanish, Chinese, kaya po siguro parang iba po yung features ko. At para sa mga nagtatanong kung ano ang preference niya, I identify myself as a gay. Mabuti na lang daw at sa kanilang eskwelahan, pinapayagan siyang maipahayag ang kanyang sarili. Walk like a queen habang naka-boots with full face makeup. Pero may iba, pinagtataasan siya ng kilay. Sayang, pogi pa naman. Madami sana tong pakikilig ng babae. Mas bagay ka sa babae. Yung discrimination po kasi, hindi po maiiwasan. Deadma lang po ako sa kanila. As long as slay po ako. As long as wala naman pong naapakang tao, wala pong masama sa pagiging mukhang manika. Bata pa lang si Tyron, alam na raw niya ang kanyang gusto. Sa mga girls na may pagtingin sa akin, pares tayo ng bet eh. Hindi ko talaga kaya. I grew up po as an only child and broken family. And sobrang hirap po nito para sa isang bata. Pakiramdam ko po walang nag-guide sa akin. Wala man ang kanyang mga magulang,
Maswerte siya dahil nandyan ang kanyang Lola Shirley at Lolo Rod. Kailangan suportahan mo at mahirap yung hindi mo naman pipiitin. Sabi ng lolo ngo niya, ay apo, kung saan ka masaya, ilabas mo, wag mong itatago. Kalaunan, nagkaroon siya ng tapang na umamin sa kanyang mommy Anishir na isa talaga siyang Barbie. Siguro po around 16 years old nung nag-out po ako sa kanya. Nahulihan niya po ako na mayroong mga makeup, may curler, foundation. Tinanong niya ako, anak, ano to? Hindi po ako nakapagsalita. As time goes by po, parang hinayaan na lang po niya ako na mag-explore kung ano po ako. Tanggap man daw siya ngayon ng kanyang ina. Alangan naman daw si Tyron kung matatanggap siya ng kanyang tatay Kenneth na naninirahan sa Italy. Hindi ko pa po nasasabi ito sa aking tatay. Natatakot ako dahil baka hindi niya ako ma-accept kung ano ako. Kaya madalas, pinapasok na lang ni Tyron ang mundo ng pantasya at imahinasyon kung saan pakiramdam niya tanggap at mahal siya ng lahat. Sa mundong ito, madalas siyang mangarap na nasa kaharian ng Adamya ng Encantadia, kung saan niya ka-eksena ang kanyang showbiz crush, ang inatasang maging tagapangalaga ng brilyante ng tubig. Mamamatay ako nang nakapaghiganti, sumira sa aking pamilya. Si Adamos, ang kapuso heartthrob na si Kelvin Miranda. Nagustuhan ko po siya kasi fan din po ako na Encantadia ever since. And nung nagkaroon po ng lalaki na sangre, natuwa po ako kasi may gender inclusivity and isa po siya sa sangre na napabilang po. Si Adamos. Encantadia! Encantadia! Yung eyes po kasi niya, parang pag tinitigan mo po siya, matutunaw po talaga akong, hala, kung makikita ko po siya, super kilig and happy po ako kasi po ultimate crush ko po talaga siya. Hafizah Yashma. Hi, Adamos. Miss na kita. Tingin naman ang brilyante mo. Kaya nitong Sabado, from her Barbie world, si Tyron nag-teleport sa mundo ng Encantadia with matching costume pa. Brilyante ng hangin, nababalot ng kadiliman ang buong Encantadia. Maaari mo bang ipakita sa akin ang kinabukasan naming tagapangalaga? Maya-maya pa, may nagtakip ng kanyang mga mata. Nabihag ka. Walang iba kundi ang kanyang Ken, si Sangre Adamos o si Kelvin Miranda. Abisala, Dea, tayo muling nagkita sa mundo ng mga tao. Si Tyron, abot tenga ang ngiti. Anong yung ginagawa sa mundo ng mga tao? Liligtas kita. Liligtas mo ko saan? Sa mga kalaban sa mga pasneya. Ngunit ikaw nakalagay sa pangalan. Baka matagpuan ka ng mga tauhan ni Mitena. Si Tyron, naka-eksena rin si Kelvin. Kalaban pa eh. Kalaban. Pwede po isa pa. Adamos, pwede bang makita ang iyong brilyante? Ito ang sa akin eh. Ayan. Ito ang aking brilyante. Parang mas malaki yung akin. Mas maliwanag naman yung sa akin. Ang sarap-sarap naman. Isa pa. Ready ka na ba? Ready na. Super happy po, dream come true. Kasi po, ever since fan po talaga ako ng Encantadia. May mga kissing scenes si Dea at si Adamos, ikaw na yung practice. Pwede pong patry. Siyempre, salamat doon and happy din ako na sa ganitong paraan sana napasaya ka namin. Samantala, nung araw na yon, may isa ring gusto pang magbigay ng mensahe kay Tyron. Walang iba kundi ang kanyang Daddy Kenneth. TK, alam mo naman na mahal kita at masaya ako sa kung ano mang magiging tagumpay at sa kung ano pang nais mong marating sa buhay. Tanggap kita sa kung ano ka man, kaya wag kang mag-aalinlangan na mag-open up sa akin. Proud ako sa'yo, mahal kita at lagi ako nandito kapag kailangan mo. Mag-iingat ka lagi, mag-aaral ka ng mabuti. I love you. Sobrang tumagos po sa heart ko yung message niya kasi po
since bata po ako, yun po talaga yung parang yung lagi ko pong iniinda po. I love you at salamat po sa pagsuporta mo po sa akin. Paano kung si Ken gusto palang maging Barbie? Ano man ang sabihin ng iba, mas maigi na magpakatotoo. At nagsisimula ito sa pagtanggap natin sa ating mga sarili ng buong buo. Matapos magpalit ng liderato sa Senado sa linggong ito, sa Kongreso naman, bunsod ng pagtutok ng bayan sa mga di umano kinorakot na proyekto. Ang baha na nagpalubog sa ating bayan, naging daan para maisiwalat ang bumabaharing korupsyon sa ating gobyerno. Taas natin para makita ng ating mga kababayan ang ating panawagan. At sa araw na ito, ang napuno ng taong bayan, binaha ang kalsada para magprotesta. Lahat ng kurap sa impyerno, lahat! Ikulong na ang mga kurakot! 53rd anniversary po ngayon ng martial law. Paggunita dapat sa pagkitil ng ating mga kalayaan. Pero iba ang kahulugan ng araw na ito. Ngayong taon, itinakdang araw ng protesta laban sa mga kurakot. Kaming mga alagad ng sining ay hindi na magpapaloko sa magnanakaw! Lahat ng kurap sa impyerno, lahat! Galing pa po kayo Nueva Ecija? Kami lumuwas pa, kagabi pa, nandito na po kami sa Maynila. Ang sabi ho nila tay, pangkabataan daw po itong Luneta Rally. Para sa lahat ng tao. Para sa senior, para sa lahat. Para sa lahat. Masakit na kalooban ko dahil sa milyon-milyon bag lang at relo. Samantala kami, naghihirap sa 100 na sweldo na nakikita namin sa pagtitinda. Ramdam niyo ba ang 1 trillion pesos flood control projects? Akalain nyo po, merong mga veterano rito ng first quarter storm sa UP Diliman nung panahon ng martial law. Hanggang ngayon nandito pa rin sila kasama sa protesta. Talaga ho, kamusta po kayo? Okay lang naman, laban pa rin. Yung panahon ng martial law, korupsyon, diktadura, tuloy yan, hindi naman tumigil yung aktivista ng 70. Tuloy-tuloy hanggang ngayon. Ano hong sentimento nyo na hanggang ngayon may protesta pa rin laban sa mga katiwalian? Dapat managot. Talagang laban kami sa korupsyon. Ano masasabi nyo po na anibersaryo ng martial law, pero iba ngayon yung tema ng protesta? Kami ay noon pa lumalaban sa usapin ng korupsyon. LGBTQ+ represented. Ba't yan ang naisip mong gimmick? Makikita naman po natin din sa nangyayari sa atin. Puro pangungurakot na lang po yung nangyayari sa atin. Mas may dala po kaming luxury car. May luxury car pa sila. Ang creative naman itong protesta ninyo. There's nothing like a rally ng mga Pinoy na nakikita yung creativity ng mga bata. May mga play din, mga instant na mga stage play sa kalsada. Mostly mga bata, pero meron ding mga senior citizen tayong nakita kanina. So across all demographics itong rally sa Luneta kasi initially sabi nila mga kabataan dito tsaka yung mga church groups, church organizations. Pero sa nakikita natin, maraming ang kabataan pero meron ding mga senior citizen. Imperialismo! Ibagsak! Pero bago pa mayanig ang ating mga pinuno sa mga kilos protesta sa araw na ito, nauna nang nayanig ang Kongreso. Araw po ng Miyerkules, September 17, nandito po tayo sa Kongreso. Ilang araw na rin pong maligalig yung mga nangyayari dito kasi malakas yung mga ugong-ugong na magre-resign ba si Speaker Romualdez. Dito humantong ang lahat dito po sa patuloy na mainit na usapin o issue sa ating bayan tungkol sa mga maanumalyang proyekto. You were floated as a possible speaker. What happened? When I took my stand against the speaker's re-election as speaker, parang inisip nila na tatakbo ako for that position. Ang akin lang naman is the public confidence with the institution has been eroded. So how can we regain the trust with the present leadership being a suspect?
Sa loob ng plenaryo, opisyal nang nagbitiw sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez. Today, with a full heart and a clear conscience, I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I move to open the table for nominations for the position of Speaker of the House of Representatives. Isa lang ang opisyal na ninominate sa posisyon, si Congressman Faustino Boji D. III ng Isabela. Mukhang formal nang iaanunsyo ang pagpapalit ng liderato ng House of Representatives. Pero hindi malinaw sa ngayon kung saan pa ba aabot itong investigasyon sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno. I, Faustino Boji D. III, having been elected as Speaker of the House of Representatives. Congressman Chanco, hindi kaya palit-ulo lang to? Let's give them a chance, no? Kaya nga sinasabi ko, hindi lang pwede, di ba? Hindi lang naman pwedeng yung isang tao lang ang papalitan mo, di ba? Kasi if incoming Speaker Boji D wants to make reforms, dapat kasama niya rin yung mga gusto ng reforma. Samantala, isa sa mga agaw eksena sa nangyaring botohan, si Cavite 4th District Representative Congressman Kiko Barzaga. I abstain. Ilang sandali bago siya nag-abstain sa botohan, nakita pa si Barzaga sa labas ng opisina ni Romualdez. Di umano, hindi siya pinapasok. I notice nandito ka sa labas. Ano yun, ayaw kong papasukin? Hindi, may pending meeting ako with Speaker Romualdez, kakausapin siya. Parang mag-hi lang. Gusto kong sabihin sa kanya, bye-bye crocodile, no? Aasarin mo siya? Kasi natalo ko siya. Sabi ko, I call for the investigation of Speaker, tapos in-announce ko sa page ko na I will take Speaker's position. So, ngayon, mawala na siya Speaker. So, syempre, sasabihin ko, ganyan yung mangyayari sa ating mga corrupt na officials. But what was your basis for saying na corrupt si Speaker Romualdez, he should step down? Firstly, I have some personal knowledge. Even if I were to reveal everything, even if I were to show a whole video of him stealing money, he will not be imprisoned because he is the cousin of the president. Either nagnako siya ng hundreds of billions, so he's already wrong, or hinayaan lang niyang manakaw yung hundreds of billions of flood control projects. Either way, he should also be investigated as Speaker if he failed to stop congressmen from stealing hundreds of billions under his watch. Bakit ka naglakas loob na magsalita? Everyone else tahimik. And then here comes a Gen Z congressman, suddenly nagsasalita. Yes, I just wanted to see if I am capable of defeating the most powerful people in the Philippines. Si Congressman Francisco Kiko Austria Barzaga, 27 years old at isa sa mga itinuturing na Gen Z congressman. Galing sa pamilya ng mga politiko, ang yumao niyang ama, si dating Congressman Elpidio P.D. Barzaga Jr. Mayor naman ngayon ng siyudad ng Dasmariñas sa Cavite ang kanyang ina, si Jennifer Jenny Austria Barzaga. Dahil dito, pinaratangan si Congressman Kiko na nepo baby din. Binatikos dahil sa hayagang pagpapakita ng karangyaan sa social media. May lumutang din daw siyang mga litrato na para sa ilang mambabatas, unethical. They have an issue dun sa mga lewd photos mo raw, na may mga babae daw ba na nakalagay yung hita niya sa leeg mo. And then marami ka ring pinakitang mga karangyaan ng iyong lifestyle. Yes. So sinasabi nila, nepo baby ka rin. Nepo baby ako. Kasi if nepo baby is like someone who's a son of a congressman or of a mayor or part of a political family, then by all definition, by all means, I am a nepo baby by that definition. Pero bakit ka nga nagpapakita ng mga karangyaan? Congressman ka. That's being insensitive. I think that's the issue dito sa mga nepo baby, di ba? Insensitive, and pinapakita nila yung luxury items nila na malamang galing sa hindi tamang gawain. So you're bunched together with them. You don't mind? Firstly, it's not a luxury kasi yung mga nag-headlock na sa akin na babae, ano yun, yung sa cosplay event yun, tapos kasama yun sa mga fan service nila. Like, pwede kang magpa-picture sa kanila na nakaganon, tapos bibigyan mo ng mga 100 pesos. So, hindi lewd photo yun? Well, I mean, it is a lewd photo, but it's
It's part of the cosplay culture. Ikaw ba malinis ka coming from a political family too? Well, depends on what you define as clean. Me, I have not been involved in any cases. May isa pang puna ang kanyang mga kritiko. Ang inasal nito sa loob ng kamera. Meow, meow, meow. Meow, 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 meow. Bakit ka daw ba meow ng meow? Kasi mahilig ako sa posa. Sabi ni Congresswoman Garin, di ba? Sana daw wag ka naman daw meow ng meow. So siguro medyo na-offend lang siya kasi nasama siya sa video tapos yung mga comments may mga against sa kanya. Pero ang restback naman nila sa'yo, you're not well. Di ba si Congressman Puno was insinuating that you may not be mentally fit. First of all, si Congressman Puno hindi siya isang doktor or any form of medical professional, so he has no basis of saying that. And secondly, siguro crazy talaga ang nalaban kay Romualdez nung panahon na yon last week. Kasi siya yung pinakamalakas na tao sa buong Pilipinas noon siya at si Marcos. Silang dalawa yung may control ng buong budget. Like sila yung pinaka-mastermind ng lahat ng masamang nangyari. Going against them, parang it's political suicide. And it's just not just political suicide, it's also personal suicide. Kasi baka mamaya patiin nila ako or ipakulong nila ako. There's only a crazy person could do such a thing, you know? But sometimes it takes crazy people to change corrupt systems. Pasensya ka na, Congressman Barzaga. I know there's data privacy, especially when it comes to your condition or your health, di ba? But you're a public person, you're a congressman. So can you categorically state ano ba talaga ang the state of your mental health, if you can say so? Well, I have not been diagnosed of any. May mga iba-ibang nagsabi na baka ganito ka, or maybe you have some autism because of the different way I act. Pero all forms of neurological tests, I have passed. Do you promise not to steal? Huwag ka rin mangkukurakot? Wala mang congressman na hindi magsasabi na yes doon mo. If I promise that I would not steal, would you believe me? We will see. We will see. Kaya yun yung sagot. Yun yung sagot ko. Sisingilin ka namin balang araw. Yes, and I hope you do the same to all my fellow congressmen and all other public officials. May bago ng Senate President, may bago ng Speaker of the House. Nayanig ng husto ang lehislatura sa kontrobersyang ito. Pero ang tanong pa rin ng marami, meron bang mananagot? Maibabalik ba ang perang ibinulsa? At paano masisiguro na sa mga proyekto ng gobyerno, wala nang mangungurakot? Kasama sa mga hinihinalang maanumalyang proyekto ng gobyerno, ang riprap na ito sa Barangay San Lorenzo sa Mauban, Quezon na gumuho. Ang riprap, malalaking bato o hindi kaya konkretong bloke na inilalagay sa gilid ng mga ilog, kanal o baybayin para mapigilan sana ang soil erosion o pagguho ng lupa. Ang nangangailangan po ng slope protection, mga matataas na katulad ng bangin o kaya ay unstable yung lupa para maproteksyonan kung ano yung nasa ibaba, katulad ng mga bahay o kaya kalsada. Pero ang sanay poprotekta sa pampang ng Barangay San Lorenzo, waipek! Ang pagkasira ng riprap ang siya ring parang nagwasak sa mundo ni Tom. Ang panganay niya kasing anak na si Crispin namatay matapos mabagsakan ng tipak ng riprap. Yung mag-ina ko naiwan dito. Pagkaligo po nila, may tumunog na daw po sa likodan ng bahay namin. Yung isang bata, panganay po, naihagis niya. Yung bunso, kukuhain niya. Siya naman po ang pinitik ng bahay. Kaya yung bata po, hindi niya na nakuha. Tapos yung isa, naipit pa po ng bato, yung panganay. Ang alam po talaga namin, matibay na yung ginagawang recraft na yun. Malambot din yung pagkakagawa ho nila. Ito yung bahay na natamaan. Medyo inaayos pa rin nila. At hindi naman ako tumigil ng pagsasabi, ang katuwiran sa akin, wala daw silang mapaglilipatan. Pero gumagawa ng kami ng isang paraan na hanggat maaari agaran silang may mapaglipatan. Ang halaga ng riprap, 14 million pesos. Dapat noong June 2024 pa ito tapos. Pero sa halip na 125 days, umabot na ito ng 599 calendar days. Sinubukan naming hingan ng pahayag ang DPWH District Office. Pero alinsunod daw sa ibinaba sa kanilang memo ng Central Office, hindi sila nagbigay ng kanilang panig. Ayon sa pagsisiyasat ng aming team, ang kontraktor ng nagibang riprap na pag-alamang ang WJ Construction. Nagbigay sila ng pahayag.
ang WJ Construction. Pagmamay-ari ni Mina Jose na kamakailan lang ipinatawag ng Senado dahil sa aligasyon sa kanya ni dating Bulacan Assistant First District Engineer Bryce Hernandez. Si Jose di umano ang tagahatid ng kickback o pera kay Senator Jinggoy Estrada mula sa iba't ibang mga proyekto. Una nang itinanggi ni Senator Estrada ang paratang. So hindi mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Siya rin ang nakita sa CCTV na pumunta sa opisina ni Senator Erwin Tulfo. Ito'y para raw tignan ang terrace ng kanyang opisina na bumabaha. Had you told us na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate. Sa barangay pa rin ng San Lorenzo, problema rin daw ang landslide na siya raw naglibing ng buhay sa kaanak ni Christian. God bless. Nasagip ko yung mga pamangkin ko, kapatid ko. Nakadismaya. Hindi ko nakauwi nanay ko. Kapitiyo ko. Yan po. Hindi raw sana namatay ang nanay at tiyuhin ni Christian kung meron silang slope protection sa kanilang lugar. Puro paggawa ng kalsada. Kahit ayos, gigibain. Pero ang daming nakatira sa mga ilaylayan ng bundok, dagat, na pwede mag-landslide. Anong ginagawa? Wala naman. Garapal ko na pong sasabihin, huwag kayong makapal ang mukha. Mga kayo. Kumikita kayo ng pera dahil sa mga tao. Kung kaya nyo simurain, nakikita mga tao na lumulubog. Sana masama kayo. Mga hayop kayo. Yun lang po. Kung sa Mauban, baha at pagguho ng lupa ang iniwan ng mga palyadong proyekto, sa Zamboanga City sa Mindanao, pangarap ng mga atleta ang nalulunod sa nasirang proyekto ng gobyerno. Ang halos 6 hectares na sports complex na ito, ang Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex. Base sa plano, kumpleto ito sa mga pasilidad. May basketball, tennis at volleyball courts. Meron ding soccer field at swimming pool na pinondohan ng mahigit 180 million pesos. Gayong ang mga pasilidad dito, parang nalipasan na raw ng panahon. Ang rubberized flooring ng track oval nagbabakbak, punit-punit at lubak-lubak na. Isa sa mga atletang nagtitraining dito, si Mudar. Pangarap ni Mudar makatuntong sa palarong pambansa. Mahalaga sa amin runner po, mayroon kaming pagpraktisan na maayos. Doon din kami maging matuto sa pagtakbo. Pero imbes na matupad ang mga pangarap, parang napapahamak pa ang mga atleta sa kalidad ng kanilang sports complex. Ito po ang oval namin, mahirap po kasi maraming lubak-lubak, parang may bukol. Delikado po, kapag takbo ka dito, parang matapilok ka po. Dahil sa mga sirang pasilidad, may ilang event na raw sa sports complex na hindi natuloy. This is our third Para Games. This is a competition for our PWDs. Every year meron tayong track and field competition, but this year, hindi namin inallow yung track and field kasi nga baka ma-injury. Siyempre, hindi regular na player ang maglalaro. So, the more na vulnerable sila. Ayon sa kinatawan ng Sports Development Division ng Zamboanga City, taong 2016 sinimulan ang rehabilitasyon ng sports complex. DPWH ang tinukoy na implementing agency. Maayos naman daw ang ibang mga pasilidad, pero ang oval track, makalipas lang ang ilang buwan, unti-unti na raw nagbakbak. Meron siyang nagpopondong tubig. Napakabilis nung pag-evolve ng damage. Ang napansin lang namin is masyadong manipis yung rubber. Hindi siya
pantay. So marami nang natitisod, marami nang nagrereklamo na napilay. Iningi ko na sa contractor na tignan nila ano yung kailangan nilang ayusin. After 6 months pa na pansin at binigyan ng tuon ng aking request, nakipag-ugnayan ang Zamboanga City LGU sa kontraktor para isaayos ang mga sira sa oval. Na-repair naman daw ito noong 2020. Pero makalipas ang 2 taon lang, muli itong nasira. Kaya inaayos ulit ito sa ikalawang pagkakataon. 2024, yun, lumabas na naman yung mga sira niya. Nabakbak na yung upper layer niya, and then dumami ang mga blotches. Until such time, pinastop ko na yung mga competition dito. Only joggers and walkers are allowed to use the facility. At hindi lang pala ang track oval ang hindi lubusang mapakinabangan. Dahil sa likurang bahagi nito, may nakatenggang construction ng isa pang gusali. Nakakuha ang aming team ng blueprint o plano ng 4 na palapag dapat na gusali. Pero 2 palapag na gusali lang ang itinayo. Taong 2022 nung simulan daw itayo ang multipurpose building. Ang inilaan na pondo para rito, halos 96 million pesos. Ginawa natin ito as a result of our grassroots program dito na kailangan natin ng facilities. If you notice, karamihan ng mga national athlete natin nag-ensayo sa labas ng bansa dahil wala tayong magandang facilities. Isa sana sa makikinabang ang boksingerong si Junjun. Ito po yung mga medal na panalunan ko sa 2 years na pagboboxing ko. Para makapag-training pa rin si Junjun sa kanilang bahay, gumawa na lang siya ng improvised na punching bag. Dito po tayo sa punching bag ko. Dito po sumusuntog. Nagpunta ang aming team sa opisina ng DPWH 2nd District Engineering Office sa Zamboanga City. Paliwanag ng dating project engineer na humawak sa multipurpose building, phase 1 pa lang ang naitayo sa gusali. Hati ang naibigay na pera, pondo. Pero yung project, completed siya as far as phase 1 is concerned. Kung sana, mabigyan ng pondo, siguro mahigit 100 milyon para makompleto yung project natin na para magamit din ng taong bayan. Hindi na bigyan ng follow-up pondo, kaya hindi na complete siya. Sa katagalan ng panahon, minsan talaga nag-deteriorate siya. Gusto man namin natapusin siya sa madaling panahon, beyond our control. So nakadepende lang kami kung ang pondo darating. Sa gitna ng investigasyon ng aming team, nalaman namin na iisa ang kontraktor ng Oval Track and Field at ng multipurpose building, ang RCDG Construction Corporation. Ang tanong, sa kabila ng tila substandard na rehabilitasyon ng oval field sa sports complex, bakit sila pa rin ang kontraktor ng nakatenggang gusali? Dumaan naman siya sa legal na paraan. Binid namin yung project. Pag bid namin, siya RCDG pa rin ang nanalo. Tapos legit naman siya. Kaya na-award sa kanya ang project. Pinuntahan ng aming team ang opisina ng RCDG Construction Corporation sa Zamboanga City para kunin ang kanilang panig. Pero tumanggi silang magpaunlak ng interview. Sinubukan din naming makipag-ugnayan sa DPWH 1st District Engineering Office sa Zamboanga City rin na siyang namahala sa rehabilitasyon ng sports complex kung saan bahagi ang oval track, pero hindi rin sila nagpaunlak ng panayam. Balik tayo sa Congress, kung saan ang isa sa mga malakas na tinig ngayon na kumukundina sa mga maanumalyang proyekto, si Kabataan Party List Representative Attorney Rene Co, na kamakailan lang din nakipagbardagulan kay Vice President Sara Duterte sa ginanap na budget hearing nitong Martes. So to confirm, ito pong mga trips na to that was mentioned, are these trips personal in nature that required po yung presence ng personnel? Madam Chair, it depends. If I have activities for the Office of the Vice President abroad, the 3 OVP personnel join the trips. But if the trip is purely personal and I do not have events for the Office of the Vice President, they do not join the trips. Sorry, Gen Z ka ba? Yes, Congresswoman ko. So,
Ano po, 1997 po ako. So, first year ng Gen Z. Do you think it matters na may mga Gen Z na sa Kongreso? Fresh po yung perspective na dinadala ng Gen Z. Pero kailangan ding tignan kung ano yung mga political na paninindigan at uring pinagmulan namin. Sa Gen Z siguro, sa 5 yon, parang ako lang po yung hindi part ng political dynasty. Kasi si Barzaga, aminado siyang disruptor siya eh. Ikaw ba, ano ka? Makabayan ako. Beyond disrupting, there's also, in an organized way, pagbubuo ng mga links with other people para madirehe ang pagbabago ng sistema. Hindi lang natin gustong i-expose yung kabulukan ng sistema yun. Pero gusto din natin, lahat tayo, mapunta sa isang direksyon na hindi na muli babalik yung gantong klaseng sistema. May I be allowed to ask a question? Ang pinsan po ba si Congressman po ngayon tsaka si Zaldico? Gusto ko Mr. lang Chair, I malaman. can answer. Please answer, Congresswoman Rene. I have no familiar relation po to Zaldico or to Representative Zaldico or any of their relatives po. Instant yung mga meme mo, Nagulat din po ako doon dahil simpleng search lang at malalaman na po na hindi ko po kaano-ano si Representative Zaldico. Out of order nga yung question na yun eh. Pero wala akong tinatago. Unfortunately, I cannot say the same for Vice President Sara Duterte na may mga tanong kami sa paggasta ng kanyang opisina at pinaiikot pa kami. Napagdugtong-dugtong nyo na ho ba yung mga impormasyon kung paano nangyari na sa Kongreso may mga nakipagkulud sa mga kontraktor at sa mga DPWH officials para nakamkam o nakurakot yung napakalaking halaga ng pera. And hindi lang po ito sa Kongreso nangyayari, pero ito ay may go signal at may pirma ni President Marcos Jr. May paglobo ng mga bahagi ng budget na dati dapat ay may sure funding na, pero ilalagay nila sa parang essentially waitlist ng popondohan kasi ang uunahin nilang pondohan ay what is congressional insertions from the Senate, from the House. Hindi lang flood control, no? Pero infrastructure in general. And then merong kickbacks yung mga lahat ng nagkukulud sa sistema natin. So this is the system you're up against. Isa ka sa mga batang congresswoman or party list representative. Mataas ang pagtingin sa mga legislator. Tapos may nangyayari palang ganito. And now you're a part of it. Naisip ko, nakakasuka. Karamihan ng mga nandito ay hindi galing sa mga maralita at mahihirap na backgrounds. Hindi nila alam ang totoong kalam ng tiyan. Pero sa sistema po ng politika dito sa Pilipinas, hindi natin nakikita na responsive naman yung mga nasa kapangyarihan. Kailangan po talagang may tunay na pagbabago. Sa araw na ito, hindi lang sa Luneta pinarinig ng mga nagrarally ang kanilang boses. Umalingaw-ngaw rin sa EDSA ang panawagan ng civil society na sugpuin ang katiwalian sa gobyerno sa ginanap na Trillion People March. Lumalakas, lumawawak, lumalaban! Lahat ng protesta ngayon kasabay ng ika-53 anibersaryo ng pagkakadeklara ng martial law sa Pilipinas. Baha ang nagbuking sa mga anomalya o mga kinorakot na proyekto. Kaya ngayong araw ng Linggo, September 21, bumabaha naman ang ating mga lansangan sa protesta katulad ng mangyayari dito sa EDSA Shrine. Ako ang Cora Paruco. Hello, Jessica Soho. Hello po. Thank you for joining the program. Hello po. Ibang klase to, Zumba yung kanilang protesta. Ang message ko lang sa mga korap na gobyerno ay dapat yun ang pagdusahan at pakulong na rin kayo kasi marami nang masyadong nahihirapan lalo-lalo na pagtuwing bagyo at yung mga pondo na pinaghihirapan ng taong bayan, nilulustay nyo lang sa maling paraan. Mga pasleya kayo! Mga warka! Halika dito. Hindi ka naka-high heels. Walang mga ganon. Kamusta? Iba naman ang t-shirt ni Gardo. Proud to be Filipino, ashamed of my government. Salamat sa mga kagaya ninyo, lalong-lalo na sa inyo, Ma'am J. Salamat din sa inyo. Kasi dahil kung hindi makagaya sa mga tulad ninyo, wala magiging
dadaan na lang ng dadaan kasi paikot-ikot na lang. Lahat naman ito para sa bayan, Gardo, Yes, di ba? Merong misa at may mga nagpoprotesta na sa EDSA Shrine. Dito naman sa panulukan ng People Power Monument, meron na ring mga naka-assemble na mga kasama rin sa protesta. Mamayang hapon, ang intindi po namin, mag-join forces yung mga nandito. Mamarcha yung mga nasa EDSA Shrine, pupunta sila rito. Dito ang convergence nila lahat to sa People Power Monument. So andito ho naman tayo sa panulukan ng People Power Monument. May protesta rin po ditong nagaganap. Pero yung mga dumadaan ho dito, nagbubusina ho sila talaga. Nakikiisa dito sa mga protestang nangyayari. Ayan. Ang significance po nitong protesta na narito sa eksaktong lugar na to, yung mga namumuno po rito, mga retired na mga opisyal ng militar, merong mga retired generals, colonels, ayaw nila magbigay ng number, pero sabi nila, marami sila. At ang nakakagulat dito, retired na ho sila, nananahimik, biglang napasali uli sila sa isa pang protesta. Yung ilan ho sa kanila, alam ko, kasali rin sa mga tangkang kudeta nung nakaraan. At sinasabi nila, bakit kailangan mangyari na naman ang ganito sa ating lipunan. Patay na si General Maligalig. So, yung mga Ramboys ng 86, 85, 86, 89, lahat po ng mga nagtangkang magkudeta noon, they're still around. Si General Yugyug nandito pa, yung asawa po ni Mrs. Maligalig, si General Proceso, kasama ho sila. Ano pong message nyo dito po sa protesta ngayong araw? General? Sa akin talaga, tigilan na natin ang talamak na korupsyon. Ito kami, lumalaban pa din. At ito bang gusto nating buhay, umanda para lumaban sa mga korupsyon. Ito yung ayaw namin noon, di ba? Kaya kami naglaban. Pero andi dito pa din, dumating pa din yung kailangan lumaban pa ulit. Kawawa naman ang mga kababayan natin. Once and for all, itigil na natin itong korupsyon na to. Kailangan managot lahat ang may kinalaman dito. Nasaksihan na natin ang malawakang mga protesta nung nagkaroon ng pork barrel scam. Heto na naman ang mga protesta. Bumabaha sa ating mga kalsada sa araw na ito. Ang tanong ng mga narito, paulit-ulit na lang ba ang nangyayaring mga katiwalian at kurakutan sa gobyerno? Narinig yung palo, yan ay hampas na ginagawa nitong mga kabataan at pambabato kung sa transyon o sa Umamit yata na. Huwag na sabihin lahat. Sinusundan natin. Ang sunod-sunod na mga pagbaha mula nung Hulyo ang nagbuking at nagsiwalat ng napakalawak din palang korupsyon sa gobyerno. Lalo pat napakabilis na nasira ang mga ginastusan ng bilyones na flood control projects. Ngayon pala, kinurakot. Sa araw na ito, narinig ang puot ng taong bayan. Tama na, itigil na ang korupsyon. Nagkagulo ang mga residente ng bayan ng Makilala sa North Cotabato
Sa tabi kasi ng natumbang puno, may nakitang parang baul o concrete box na sa tabi may mga ginto at antigong barya. Bagyo naman. First time ko naka-experience ng ito. Sa kasagsagan ng malakas na pagbuhos ng ulan kamakailan sa makilala North Cotabato, may dambuhalang puno na nabuwal. Nay, natumba diring dako, kaing kahoy guys diri sa highway. Pero ang mas pumukaw sa interes ng mga taga rito, nang sa pinagbagsakan ng puno, meron silang nakita. Parang nakasimentong baul. Haba siya, ang kapal, parang gold na siguro. Kinakabahan ako ba? At sa paligid nito, may mga nahukay na parang gintong barya. Nashock po kasi hindi pa kami nakita ng gold kaya ng mga ganung coins. Ito po yung posibleng may halaga talaga na 20K. At umugong ang balita online na baka bahagi raw ito ng mga ginto na di umano nahukay sa North Cotabato na sinasabing kasama sa Yamashita Treasure. Matuod yung kung gikan to sa Yamashita Treasure kay mamo po ingon-ingon nila diri sa katiguangon gud na. Meron daw baris. Ang pumasok sa isip ko, magkapira tayo dito. Naka-jackpot nga ba ng ginto ang mga taga rito matapos mabuwal ang puno? Ang tumumbang puno na hindi raw bababa sa 5 dekada na ang tanda, nasa gilid pa rin ng kalsada ng Barangay Saging. Ganito yan kahaba, ito mahogani. Ang unang nakakita sa parang nakasimentong baul, ang magkaibigang Charles at Dondon. Parang baul talaga yung hugis niya ba? Mga ganito siguro ang kapal. Ang kulay niya po is maputi lang, parang normal na simento talaga na minasa ba? Pilit sa puno ng kahoy. Kaya yun, binungkal namin. Malakas ang hinala nilang may laman itong kayamanan. Yung Yamashita Treasure nagamit para saklawan yung war booty. Ang nagnakaw, mga Hapones. Noong World War II at bago mag-World War II, 1 dosenang bansa yung pinagnakawan nila. Kinakabahan ako kung may laman ba or wala. Ang pumasok sa isip ko, gold na siguro, magkapira tayo dito. At lalo raw lumakas ang kanilang kutob nung isang araw pagkatapos makita ang parang sementadong baul. May mga nakahukay di umano ng barya sa paligid nito. Daghan na nagaingon, daghan na nakakuha. Ni suksok po ko dito sa mga tao. Isa sa mga nakihukay ang tricycle driver na si Gilbert na may napulot na 2 pirasong barya. Ang una niyang barya, parang kulay ginto na may nakaukit na pangalang Elizabeth II, DG Regina. Sabit ya, waon sa panog 30. Habang ang isa, may imahe naman ng lalaki sa gitna na napapalibutan ng parang pilak o silver. Naguan man yun sa asawa, mga nasulod sa siyang bag. Hadlok sa basig ko ba? Gipost na ko ang coins mga pila ka oras na nag-comment dito nga ano daw to 22 karat mahalin daw to og 500,000 5,000 ang gramo. Nagasalig yung ko mga dako gid yang kantidad. Ang nakuha naman ng mangungoprang si Rapido, 3 lumang barya. Nashock po kasi hindi pa kami nakita ng gold kaya ng mga ganung coins. Ito po yung posibleng may halaga talaga na 20K. Pero hindi pa man nakukumpirma kung may halaga ba talaga ang mga barya. Si Rapido, ora mismo rin daw na swinerte. Nung wala pa sa akin yung barya, 2 araw lang po yung pasok sa trabaho ko ngayon. 5 araw na yung trabaho ko sa isang week. Hinihigpitan ko talaga ang pagbabantay man kasi maraming nakakaalam na nakapulot ako ng coin baka kuhanin sa akin. Nung nabalitaan naman ng rubber farmer na si Bobo ang tungkol sa mga antigong barya, tumigil daw muna siya sa pangongolekta ng katas mula sa puno ng goma. Lisod ma'am, kay daghan tao. 20 minutes. Naghukay sa 1 ma'am. Nakakuha kong 2 ka buok ma'am. Sabit ya, waon sa panog 30. Duda na ako kaniyang naibalyo. Kay bugat man, tapos dako po siya. 5,000 or 10,000. Story sa uban ma'am, guwapo daw ipa-upgrade daw para maalaan kung nabay balyo siya o wala. Pero ang tanong ngayon, ang mga nahukay nilang barya, ginto nga ba? Mga idol, huwag na gold tinuod ni. Dahan kami magbahay. Tanawa, pinakabok na diyo. Ang isa, US Lincoln Penny ay nabenta ng 1 milyon.
At hindi lang sila sa mga lumang barya umaasa. Sa paniniwalang may laman din ang nakasimentong baul. Umasa po kami, mayroong laman. May kinalaman kaya ito sa maalamat na Yamashita Treasure? Kita naman siya online po, nga na mga nado Yamashita Treasure dira. Nadyo gold na diya kay dati. Kampo mo ko na sapon nga ingon sa akong mga lolo. Sama-sama nating hukayin at tibagin ang mga kasagutan sa aming pagbabalik. Hala, naibulawan! Nay, natumba diring dako, kaing kahoy guys diri sa highway. Punong-puno ngayon ng pag-asa ang mga tigang makilala sa North Cotabato. Nung nabuwal kasi ang punong ito sa kanilang barangay, meron silang mga nahukay. Isang parang sementadong baul na pinaghihinalaan nila baka may lamang kayamanan. Ang pumasok sa isip ko, gold na siguro. Panahon pa sa mga hapon, doon daw bar. Sa gilid ng parang nakasimentong baul, may nahukay ring mga lumang barya. Na po yung nag-comment dito nga 22 carats gold daw siya, 5,000 ang gramo. Ito po yung posibleng may halaga talaga na 28. Mga idol, ug nay gold tinuod ni dahan kami magbahay tanawa pinakabuk na diyo. Po mo tuod jud kog gikan to sa Yamashita Treasure kay mao po ingon-ingon nila diri sa Katiguangon gud na. Para malaman kung may laman din ba ang parang sementadong baul. Binasag talaga namin yung lahat. Walang laman eh. Ang inakala palang baul, bloke lang ng simento. Dismayado talaga. Gayunman, sina Gilbert, Rapido at Bobong umaasa na malaki ang halaga ng mga nahukay nilang lumang barya. Mula North Cotabato, sinamahan sila ng aming team papuntang Davao para ipasuri ang mga nahukay nilang barya sa isang numismatist, eksperto sa mga barya. Hindi Philippine coin. Meron Turkey, Thailand, meron Saudi Arabia, meron din Canada. Ang isa ay US, Lincoln Penny. Ang pinakamahal na Lincoln Penny, 1 milyon. Year 1943. Meron si Queen Elizabeth na commemorative coin, 1 million ang denomination. Meron din siyang napansin na magpapatunay na hindi antigo ang mga nakitang barya. Gaya na lang ng nahukay na Elizabeth coin ni Gilbert. Sa ilalim, may nakaukit na taong 2012. Ito ay hindi mga antigo. Pag sinabi mong antigo, 50 years to 100 years. Currently, in circulation pa rin yan. Ito ay Canadian coin na Queen Elizabeth, around 45 pesos. Ito ay from Thailand, ay around 10 pesos lang. Turkish coin, around 10 pesos lang. Ang Saudi, 5 pesos lang. Itong isa ay Turkey, 3 piso. Ito, yung Lincoln nga. Kasi ito ay 2008. Ito bibilin mo, siguro around 5 pesos. Kaya po, nag-expect ko ba nga ito, kaya wala di ay. Okay lang ma'am, papadayon na yapon ko sa akong papangina. Kung hindi pala ito mga antigong barya, bakit ang mga ito nasa hukay? Kasi ang mga Pilipino mahilig sa mga pamahiin. Doon sa Cotabato, yun ay posibilidad na nagtapon sila ng coin. Nagkataon naman, may punong tumubo doon. Kalsada doon is accident-prone area. Marami nang nadisgrasya. Pag dumadaan sila, maghagi sila ng barya para maiwasan ang accident. Report from the local oral history, small Japanese patrols were occasionally entering villages in Makilala to extract food and supplies from 1944 to 1945. Mayroong mga claim or accounts na may nakahukay ng gold. Kaso lang wala po tayong evidence na makapagsabi na meron talaga silang nahukay. Ang sitwasyon sa puno ngayon, pinatabunan ni Kap ng buhangin para hindi dumugin ng mga tao. Ilang dekada nang kumikiliti sa imahinasyon ng marami ang maalamat na Yamashita Treasure. Pero hanggang ngayon, nananatili pa rin itong isang palaisipan. May katotohanan ba o kathang-isip lang? Mga kwentong bayan na paulit-ulit na isinasalaysay na para bang isa ng gintong alamat sa ating kasaysayan. Hala, naibulawan! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.